Praise God. Are you happy? Sabihin mo sa iyong katabi, mula sa oras na ito, mayroong dakilang bagay na ipararanas ang Diyos sa iyong buhay na sa tanang buhay mo ay hindi mo pa nararanasan. How many of you believe that? Sino po sa atin dito ang nakaprogram na sa kanyang puso at isipan that he will continue moving forward until the coming of our Lord Jesus Christ? Sabihin mo sa iyong katabi, kung ikaw ay pumunta dito na ikaw ay nanghihina, nang lulupaypay, nawawalan ng pag-asa, come on, get back up, stand up, and move forward because God has prepared a great things for your life. Sabihin mo sa iyong katabi, ito ang panahon, hindi para tumalikod sa Panginoon. Ito ang panahon, hindi para tayo ay mag-walk out, mag-back out sa pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Ito yung panahon para tayo tumindig, lumipad, at gawin natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Sabihin mo sa kaliwat kanan, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ito na ang panahon, tayo ay babangon, tayo ay magliliwanag. Bakit? Sapagat ang Diyos ay mayroong dakilang pagkatawag sa ating buhay. Tumayo ka at sabihin mo, arise and shine. Come on, come on, come on. Tapikin mo ang nasa kaliwa at nasa kanan mo at sabihin mo, arise. Napalakas, ang sabi niya, aray. Bakit? Sapagkat walang ibang magpupulfill sa calling ng Lord, kundi yung mga taong nakatindig. Amen! Yung mga taong nagliliwanag. Amen! You cannot fulfill your calling if you are lying down. Kapag ikaw ay hindi nananalangin, you are lying down. Kapag ang iyong church ay hindi nagdi-disciple, your church is lying down. Kapag hindi nag-aakay, your church is lying down. At kapag ang iyong church ay nakahiga at tulog, darkness will cover the whole church. But the moment you arise, you will shine. Amen? And the glory of the Lord rises upon you. At ito ang mangyayari. See, many people will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Pusang lalapit ang mga tao at hahanapin ang JA1. Ikiklik ang church finder at hahanapin nila. Saan ang church sa Rosario meron? Saan sa Nauhan may JA1? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ito na yung panahon na pinaliliwanag ng Diyos ang ating simbahan. Amen! Are you excited? Gising na ba kayo? Upo muna. Ang message ko po na akin pong i-share sa inyo mga kapatid ay the heavenly calling. Sino po ang naniniwala dito na siya ay mayroong makalangit na tawag buhat sa Diyos? Marami pong mga pastors, maraming calling card. Wala namang calling. Mahilig manira ng ibang mga manggagawa. Hindi ho yun calling, tawag ho doon kuliling. Alam nyo, mga magulang ko at mga kapatid, ang sabi po sa Hebrew, alam nyo, yan po palang pagpunta sa Starbucks at pag-inom ng kape ay nasa Bible, Hebrews. Sabi sa Hebrew chapter 3 verse 1, brothers and sisters, you are holy partners in a heavenly calling. Sabihin mo sa iyong katabi, you are a holy partner. Sabihin natin, holy, hindi pa huli-huli, hindi huling-huli, kundi holy. Ibig sabihin ay namumuhay sa kabanalan at sa katuwiran at sa liwanag ng salita ng Panginoon.
Tayo daw ay holy partners in a heavenly calling. So look carefully at Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, look carefully at Jesus. Hindi sa iyong bank account, hindi ko sa kung ano nangyayari sa ating ekonomiya ngayon, hindi ko ano nangyayari sa paligid mo, hindi kung ano yung nangyayari sa mundo, kundi saan ka daw titingin? Sa ating Panginoon, the apostle and chief priest, about whom we make our declaration of faith. Bakit po, mga kapatid, napakahalaga na tayo bilang mga tinawag ng Diyos ay sa Diyos, sa Kanya po tumingin. Bakit po? Dahil gusto ng Panginoon na wala tayong ibang kokopyahin kundi siya lamang. He is the true Messiah. Yung nasa Davao, Mesayad. Bakit po? Kasi, kagaya ng sinabi kanina sa atin, dapat ay makita sa atin ang alin? Ang liwanag ni Christ. Kung meron kang ibang pinapalaw, ginagaya, iniidolo, kapatid, baka hindi liwanag ang makita sa iyong buhay. Pero hindi po pwede na ikaw nagagaya sa Diyos at lalakad sa katulad ng ginagawa ni Kristo. Kapatid, hindi po pwedeng hindi makikita ang liwanag ng Panginoon sa iyong buhay. Kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka magingay, makikita sa kilos mo, sa buhay mo, na mayroong ginagawa ang Panginoon. Amen? Napaka-importante po, mga magulang ko at mga kapatid, na maging malinaw para sa atin kung ano po yung ating pong calling. Hindi po tayo pare-parahas ng calling. Isa lang po ang Diyos na tumawag po sa atin, pero tayo po ay merong iba't ibang calling. Dahil iba't iba po ang uri ng tao na atin pong aabutin. Iba ang kay Pastor Pau, iba ang kay Rev Edwin, iba ang kay Rev Marcel. Hindi po kami pare-parehas ng pagtawag. Isa lang ho ang tumawag sa amin, ang Diyos. Pero may mga tao na kaya nilang abutin, na kahit kailan hindi ko kayang abutin. Naniniwala ba kayo doon? Yun ang dahilan kung bakit maraming tinawag ang Diyos, kasi maraming aanihin at dadalahin sa kanyang paanan. Kaya, pastor, wag mong suluhin. Ang trabaho, ang pangangaral, pag-aakay na para kang si Superman, na ginagawa mo na ang lahat, kulang na lang pa ko ang kanang iba ko sa krus, lagyan ka ng koronang, tinig ko na si Jesus Christ. Dahil lahat na ay ikaw na lang ang gumawa. Alam niyo po, mga kapatid, napakahirap palampalaguin ang church ng Superman pastor sa church. Nakuha po ba ninyo? Pagka ikaw ay Superman, I am telling you, hindi mo mapapalago ang iyong church kahit ikaw ay gaano kasipag. We have to discover different callings of our people in the church. At kapag nalaman mo kung ano ang calling ng iyong mga tao, sila ay ilalagay mo doon sa tamang lugar na ipinrepare ng Diyos para sa kanila. Yan ang simula na ang iyong simbahan will become different. Sino po dito ang gusto niyang pag-uwi niya ay maiba na ang takbo ng kanyang simbahan? Hindi na kagaya nung dati noon. Sabihin mo sa iyong katabi, Pastor, pag-uwi natin sa atin, may iba na ang takbo ng ating simbahan. Bibilis na ang paglago. Dadami na ang mga outreach. Bakit? Kasi narinig ko ang tawag ng Diyos and I am so very excited para tupadin ang kung ano ang kanyang calling para sa aking buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat ay maging malinaw sa iyo ang tawag sa iyo ni Kristo bago ka umalis dito. Alam niyo, meron ho isang brother na siya po ay mahilig humingi ng sign. Sino dito yung hingi ng hingi lagi ng sign? Lord, tinawag mo ba ako? Give me a sign. Yung mahilig sa mga ganon. Humingi siya ng sign kay Lord at biglang nakakita siya ng vision, kumukulog, kumikidlat. At biglang lumitaw ang capital letter P
at capital letter C. At siya po ay nag-conclude at ang sabi niya, I have to preach Christ. Ang ginawa niya ho ay siya ay nag-resign sa kanyang trabaho at nag-full time sa ministry at humayo, nangaral doon, nangaral dito, kung saan-saan nangaral ang nangaral. Pero kahit ho isa ay wala hong na-born again. At siya ho ay na-discourage. At sabi niya, Panginoon, hindi ka totoo na tumawag sa akin. Pinakitaan mo pa naman ako ng sign. Pero bakit ganon? Wala namang nangyari sa aking buhay. And because of his frustration, umuwi na lang po siya sa kanila sa baryo, sa probinsya. At siya ay lungkot na lungkot. At para bagang nagkamali siya ng naging desisyon sa buhay niya. Dahil marami ho siyang mga lupain doon sa kanila, ang ginawa na lang ho niya ay nagtanim na lang ho siya ng kamote. At yung malawak ho nilang lupain ay tinamnan po niya ng maraming mga kamote. And after 6 months, grabe po, nag-harvest po siya ng tuni-tuniladang kamote. At dahil marami siyang na-harvest ng mga kamote, naibenta ho nila iyon at kumita ho siya ng milyon. Dumami ang kanya hong mga tauhan. At ito ho ang nangyari, siya ho ay yumaman. At sa dami ng kanyang yaman, siya ho ay nagsuporta sa mga simbahan, yung mga tao na gustong magpagamit kay Lord, na walang maipamasahe kanyang tinutulungan. Nakapagtayo pa ho siya ng mga church building. Doon ho sa mga taong hindi makapagpatayo ng church. At alam niyo po, siya po ay masayang-masaya doon sa kanya pong naranasan na yon. At bigla po uling nagpula sa kanya yung kanya hong nakita sa pangitain na kumukulog at kumikidlat na lumitaw na capital letter P at capital letter C na ang ibig sabihin pula nun ay plant kamote. Tanungin mo ang iyong katabi, kamusta ang tawag sa iyo ni Lord? It is preach Christ o plant kamote. Baka naman yan, isinisiksik mo lang ang iyong sarili, pero hindi naman ka pala tinatawag doon. Hindi ka magiging epektibo sa mga bagay na iyon. Alam niyo mga kapatid, ito ang tatlong pangunahing bagay na dapat nating i-discover kung tayo nga ho ay tinatawag doon sa bagay na iyon o hindi tayo tinatawag. Simple, sign. Una, dapat ay masaya ka doon sa ginagawa mong yan. Kayo bang mga humahayo? Kayo bang mga ginagamit sa mga iba't ibang gawain? Kayo ba'y masaya ba kayo na ginagawa ninyo yan? O kayo'y kundangan nga laang para may maipost sa reels? At para mayroong pang content. Pero hindi ka masaya doon sa iyong ginagawa. Baka hindi ka doon tinatawag. Dahil ang mga taong tinatawag sa areang iyon ay kahit walang love gift, kahit hindi napupuri, nakakamayan ni Bishop at naipagbunyi sa Diyos ang kanyang birthday, ay masaya siya. Bakit? Feeling niya, fulfilled siya. Dapat ay nakikita mo yan. Ano ba yan? Check o X? Check ka ba doon o X ka? Pangalawa, dapat din naman ay happy ang ibang tao sa ginagawa mo. Baka yan naman na ikaw lang ang happy, kami hindi. Pastor, tinawag po ako sa pagpapakanta. Hallelujah! Sige nga kapatid. Nako, nung kumanta, Pailaya, Pasilangan, Pakanluran, Pahilaga, Palas Piñas, Pakubaw. Ikaw lang ang masaya, kami. Nagpe-pray na kami na sana mag-rapture na. Ano yan? Check ka ba doon o X? Dapat maluwag sa iyo na tanggapin kung hindi ka tinatawag doon. Dahil kung hindi maluwag sa iyo, sinasayang mo ang iyong panahon sa pagtambay sa lugar na iyon na nababakante yung talagang totoong lugar na pinagtawagan sa iyo ng Diyos. At ang pangatlo, ay dapat ay effective ka ba doon? Kapatid, tayo nga pala ay mayroong mga cell group na bubuksan.
ang 4 na po ay ikaw muna ang mag-handle. After 1 month, walang natira kahit isa. Ano yan? Dapat ay tingnan mo kung masaya ka, masaya ang ibang tao at effective ka doon. Dahil kung hindi, sinasayang mo ang iyong oras at ang iyong panahon sa pag-i-stay sa isang lugar na hindi ka pa pala naman nababagay doon. Tingnan natin ang ating sarili. Para po sa kaalaman nating lahat, mga kapatid, mayroon pong different types of calling. Mabilisan lang to. Ang una pong klase po ng calling, yung pong heavenly calling. Heavenly calling. Yung pong heavenly calling, yung go and make disciple, baptize people, heal the sick, raise the dead, preach the gospel. Sa palagay ninyo, sino ang itinalaga ng Diyos para gumawa noon? Hindi ang mga LGU. Ang tinawag ng Diyos para mag-preach ng gospel, mag-heal ng sick, mag-deliverance, ay ang church. Amen? Ang tanong, ikaw ba ay gumagalaw doon sa tawag na yon ng Diyos? Another calling ay yung political calling. Yung mga congressman, yung mga mayor, yung mga senador at mga kung ano-anong mga barangay tanod, barangay tagay. Yan ay political calling. Yan dapat makita ninyo natin iyon para ngayon ay alam natin kung saan tayo pupuntang lugar. Pangalawa ho ay yung social calling. Alam niyo pagka yung mga bagyuhan, yung mga merong mga ire-rescue, meron ng mga organization na siya yung nangunguna, nauunahan pa ang simbahan. Yung mga Rotary Club, yung mga JCI, yung mga Lions Club, sila yung nangunguna doon sa mga gayon, mga pagtulong doon sa mga nasalanta. Bakit? Kasi sila'y tinawag ng Diyos doon sa mga bagay na yon. Ay nasaan ang church? Ay baka nagpe-pray pa. Nagsusulisit pa. Nakaisang buwan na hindi pa nakakakolekta ng pondo. Pero meron talagang tinawag doon sa mga social calling na gayon. And another kinds of calling, yung tiyatawag na professional calling. Yung mga engineer, yung mga architect, accountancy, yung mga doktor, calling din ho iyon. Yun din ho ay calling na yun ay itinalaga ng Diyos para doon sa areang iyon. And another calling ay yung parental calling. Yung pagiging magulang, hindi magugulang. Alam niyo po yun na may mga taong ang nilang mag-alaga, ang galing nilang mag-alaga kahit anak yata ng kapitbahay, pusa ng kapitbahay, aso ng kapitbahay, gustong-gustong alagaan at sila'y tuwang-tuwa. Kahit mga magugulo ang mga bata, parang sila'y relax na gawin yun at talagang sila'y full of caring. Baka sila'y mayroong parental calling. Meron namang ayaw mag-anak, gusto sila'y single lamang. Hindi ko alam kung yun ay talagang tinanggap nila sa puso nila o nagkataon laang. So ano po ang dapat po nating gawin? Dapat nating tingnan saan ba tayo tinatawag ng Diyos? Saan ba dinadala ni Lord yung ating puso at saan ba tayo masaya? But I am telling you, heavenly calling is the highest form of calling in the world. Sabi ng isang church, proud na nagpapatotoo. Alam niyo po, ang church po natin tuwing Sabado ay nagtatanim ng mga puno at umaakit sa bundok. Wala namang masama sa pagtatanim ng puno at pagpunta sa bundok para magtanim doon ng mga puno. Pero mukhang namimiss mo yung talagang original calling ng church mo. Ay yung mga pagtatanim ng puno, yan ay gawain niya ng mga taga-DENR. Tama ga? Yung Department of Environmental Resources. Sabi naman nung isa, yung na-attendan ko sa yung meeting ng mga kapasturan, proud na proud din, at sila daw yung mga lubak-lubak na karusada, siya daw pinapatag nila,
At saka naglalagay daw ho sila ng mga pinipinturahan nila yung mga linya-linya, at saka yung mga tulay na paggibanay, kanila daw pong inaayos ng church nila. Wala namang masama doon eh. Pero mukhang namimiss natin kung ano talaga yung original na pagkatawag. Dahil yun ho, gawain ho yun, trabaho ho yun, ng mga taga, DPWH, yung departamento ng mga perang winaldas ng mga hudas. Ay, bad, cut. Ang calling ng Diyos sa church is to go and make disciple of all nations. Go and preach the gospel. Hindi yan kayang gawin ng LGU, ng mga taga-DPWH, ang DNR. Ang tanging makakagawa niyan ay yung mga tinransform, pinuspos ng Espiritu ng Panginoon Jesus. Kung tayo ay lalakad sa talagang original calling natin, I believe ang church natin next year, magaganap yung sinabi ni Bishop na 400 churches. Amen? Naniniwala po kayo doon. Kung tayo ay magko-concentrate doon sa talagang pagkatawag ng Diyos sa ating mga simbahan. Are you following me? Sabihin natin, heavenly calling is the highest form of calling. Si Billy Graham po, sino nakakakilala dito kay Billy Graham? Siya po isang evangelist. Sino nakakakilala kay Billy Graham? Hindi ho yan yung inihahanda sa Pasko na tigpa 500 na tinapay na nilalagyan ng mga Graham bread ho yun. Si Billy Graham ho ay siya ho'y kilalang evangelist sa Amerika at wala yatang taong hindi nakakakilala sa kaya sa buong mundo. Because of his popularity, isang araw siya po ay in-interview ng isang lalaki ng pangalan ay si David Bruce. Siya po ay isang journalist. Kilalang journalist sa British journalist. At sinabi niya, tinanong niya si Billy Graham, kayo po ay kilalang kilala sa buong mundo, lalo na sa Amerika, dahil sa impact nung nagawa ng inyong ministry. Wala ho ba kayong balak na tumakbong presidente sa susunod na eleksyon? Sabi niya po, bakit ko ibababa ang aking sarili? Samantalang inilagay na ako ng Diyos sa pinakamataas na uri ng pagkatawag. Ganito na lang ho. Paano kung ho kayo gawin na lang, ambassador ng Amerika sa Israel at doon na lang ho kayo titira? Tatanggapin po ninyo? Sabi niya ay, no! The Lord called me in the ministry. The Lord called me to become a pastor to the presidents, not in politics. Nakuha po ba ninyo? Kung malinaw sa iyo ang pagkatawag ng Diyos, kapatid, you will not cross the line. Sabihin mo sa iyong katabi, do not cross the line. Or else your ministry will be in trouble. Do not step into a calling that is not meant to you. Sabihin mo nga sa iyong katabi, do not step into a calling that is not meant to you. Why? Because Jesus did not did that. Hindi ginawa ng ating Panginoong Hesus yun. Isang araw nung si Jesus po ay nagparami ng tinapay doon sa John chapter 6 verse 15, meron pong lumapit sa kanya na mga Hudyo at siya po ay gusto pong gawing hari, gusto siyang italagang presidente. Pero ang ginawa ng Panginoon ay siya ay tumago at umakyat sa bundok. Inayawan niya. Dahil clear sa kanya ang tawag ng Ama. Ano ba ang tawag sa kanya doon sa Luke chapter 19:10? The Son of Man came to seek and save the lost. Isang araw naman may lumapit sa Panginoon na isang binata at sabi, Lord, doon sa Lucas chapter 12, verse 13 to 14, Lord, sabihin nga ho ninyo doon sa aking kuya, sa aking kapatid na ibigay na sa akin ang aking mana. Ginawa pang lawyer si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Aba, sinong naglagay sa iyo sa akin para maging hukom na tagahati ng inyong mana?
Yung mga legal matters, kung wala ka namang alam sa batas, huwag mong mag-alam-alaman. Kaya nagulo ang mundo. Amen? So, ano po ang point dito, mga kapatid? Kinakailangan we as a church ay malinaw sa atin yung ating nilalakaran. Dahil kung lumalakad ka, tumatakbo ka, pero nasa mali kang linya, hindi ka makakarating doon sa talagang iyong patutunguhan. Now, I will share to you some important matters how to fulfill God's heavenly calling in our lives. How many of us here want to fulfill the heavenly calling in His life? Yung bang hindi ka papayag na mawawala ka dito sa mundo na dumaan ka lang na walang nangyari. Alam niyo po, kapag kayo ay pumupunta tuwing November 1 sa sementeryo, sa memorial, ang dami ho doong mga taong nakalibing. Hindi lang ho mga taong nakalibing ang naroon, pati yung mga calling na nalibing na rin. Kasama nilang nalibing yung mga calling, bakit hindi nila nalakaran yung mga calling na yun. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na maglalaho ka na lang basta sa mundong ibabaw na hindi natupad kung ano yung pagkatawag ng Diyos sa iyong buhay. Yes. Kahit pa po kayo dumami ang inyong mga lupain, kahit dumami ang inyong mga bahay, dumami ang inyong mga sasakyan, kayo na ang pinakamaraming sasakyan, pero hindi ninyo natupad kung ano yung tawag ng Diyos sa ating mga buhay, madidismaya ka lang kahit ikaw ang pinakamaraming payong. Yes. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ito, respond to God's calling in your life. Respond to God's heavenly calling. Kinakailangan nating tumugon. Kinakailangan nating yung tawag ng Diyos ay pansinin, hindi tanggihan. Bakit po, mga kapatid? Dahil, sa totoo lang, sabi ng Bible, many are called. Sino ang kasama dun sa many are called? Many are called. Marami talagang tinatawag. Sabihin mo sa iyong katabi, isa ka sa tinatawag ng Lord. Kaya lamang, out of them, few lang yung chosen kasi few lang yung nag-respond. Kaya many are called and few are frozen. Sabihin mo sa iyo, tanungin mo nga, frozen ka ba? Respond to heavenly calling. Papaano? We have to respond without hesitation, nang walang pag-aalinlangan. Alam niyo po si Moses, nung siya po ay nagpapastol, bigla nakakita siya ng isang naglalagablab, nag-aapoy na puno na hindi nasusunog at yun ang nako-call up ng kanyang atensyon at kanya itong lalapitan. Tinawag siya ng Lord sa Exodus chapter 3 verse 4, Moses, Moses, sabi niya, here am I, Lord. Tumugon naman siya. Kaya lamang pagdating sa verse 4, ang dami niya, chapter 4, ang dami niya ng hesitation. Kesyo, Lord, what if, what if, what if? They don't believe and listen or listen to me and say, the Lord did not appear to you. Tapos ang dami pa niyang mga sinabi pa doon sa paibaba. Anong sabi niya? Lord, hindi ako magaling magsalita, hindi po ako magaling, ako po ibulol, ako pautal-utal. Nagalit na tuloy ang Diyos sa kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, pag tinawag ka ng Lord, sumunod ka na lang. Huwag ka na mag-alinlangan. Hindi ka ipapahamak ni Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon doon. We have to respond to our calling without excuses. Ito naman si Jeremiah. Sinabihan na nga ng Lord na ikaw ibata pa, kinasasiyan pa lang ng iyong ina, tinawag na kita para maging prophet. Sabi naman ni Jeremiah, Lord, ako po'y bata pa, may gatas pa ako sa labi. And sabi ng Lord, kung sabihin bata ka, sinugo kita, tinawag kita, humayo ka, ipahayag mo ang sasabihin ko sa iyo.
Minsan tayo po, alam natin sa sarili natin, may tawag ang Diyos sa atin, pero tanggi tayo ng tanggi. Ang dami natin mga excuses. Kesyo, Lord, bata pa po ako, nag-aaral pa po ako. O, sige, pagbibigyan ka ng Lord, sige, mag-aral ka muna. Nung mag-graduate, tinatawag ka na naman ni Lord. The calling of the Lord is irrevocable. Ibig sabihin, hindi siya nababago. Lord, kailangan ko po munang mag-work para tumulong sa aking mga magulang. Para naman ako'y makabawi-bawi sa kanilang pinagpaaral sa akin. O, sige. Noong susunod na tawagin ulit, Lord, sabi niya, Lord, kailangan ko pong mag-asawa para magkaroon ako ng partner sa buhay. O, siya sabi ng Lord, ay siya, sige. At nung magkaanak, Lord, mag-aalaga pa po akong aking mga anak. Papalakihin ko pa po muna. At pag yan po'y lumaki na, sige ka, baka paalay ng Diyos sa iyo sa Mount Moriah. Lagot ka. Hanggang sa inabot na ng pagkasenyor. At ang katuwiran na ay, Lord, mahina na ho ang mga tuhod at mga kulagutot-got, ninararayuman ako at hindi na makahayo. Pwede gahong ang aking mga apo na laang. Alam niyo mga kapatid, kinakailangan tumugon tayo intentionally. Huwag nating hintayin yung tamang panahon. Now is the right time. Sabihin mo sa iyong katabi, now na. Bakit? Kasi itong nakita ko po, earlier na pag-respond, the better. Halimbawa, tinawag ka ng Lord to build the church. Alam niyo po, para ma-establish ang isang church, it takes 10 to 15 years bago talaga tumindig yung talagang matibay yung church. At hindi ako nagsisisi, na bata pa ako ay nakatugon agad. Sabi ko, buti na nakatugon. Imagine nyo kung ako'y tumugon sa Panginoon, 60 years old na. Ugod-ugod na ako, hindi pa nalago ang simbahan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung papastorin yan, tumugon ka na ngayon, huwag mo nang patagalin. Amen? Kung 60 years old ka na, ngayon ka pa lamang magtatanim ng mangga, iitayin mo ng 20 years, bungi-bungi ka na, wala ka ng ngipin, wala ka na sa mundo, hindi ka pa nakakain ng bunga. Are you getting what I'm saying? Tutugon ka na din lang pala sa Diyos. Huwag mo nang patagalin. Pag uwi mo, pastor, bigyan mo ko ng break. Hakayo ako kahit sa bundok, kahit walang love gift. Hallelujah! Kahit walang sasakyan, kahit lakad, papatunayan ko na ako ay tunay na tinawag ng Diyos. Respond to your calling without excuses. Sabi po ni Bishop sa akin, Cleo, dadaling kita sa Pangasinan. Hanggang kailan ako doon, Bishop? Prove that you are called. Nakaw! Pag sinabi ng Bishop na, prove that you are called. Dapat talaga patunayan mo. Hindi ka po pwedeng papatay-patay ka. Baka mapatay ka. Ng kaaway. We have to respond to our calling without any reservation. Lord, time first. Ganun ba? Alam nyo, si Elijah, dumating po yung time na siya po ay na-burn out sa ministry. At gusto na niya ng early retirement. Di ba? Lord, kunin mo na ka! Pagod na ka! Di ba? Nagbanta si Jezebel. Papatayin ko yung Elias na yan. Siya po ay sa takot niya, ay siya'y nagtatakbo. Pumunta sa Horeb. Tapos sabi ng Lord, why are you here? Nung siya po ay naglalakbay, sabi niya, Lord, gusto ko nang mamatay. Ako, minsan binabasa ko yun. Ako'y nalilito diyang kay Elias.
Gusto na palang mamatay, ba't siya pa'y tumakbo pa? Eh, di napagilit na lang siya ng liig kay Jezebel. Alibi is just a lie. Sige. Lord, wala na ho natitirang mga matitinong J1. Born again. Ako na lang ho natira. Alam nyo, minsan, pag tayo nakapungo sa problema, akala natin tayo na lamang, nag-iisa na lang tayo, pero nagkakamali tayo. Meron pang 7,000. Kaya kung magre-resign ka, ikaw ay mag-aal sa balutan, tatakutin mo yung pastor mo, alis ako dito. Pag hindi mo tinaasan ang aking lagyep, hindi mo ako pinremote. Di umalis ka na, meron pang 7,000 nakapila. Kaya kung merong mananakot sa inyo, naku, sayang aray, napaka-anointed napaka-powerful, napakagaling Pag umalis yun, mas matindi ang ipapalit. Naniniwala kayo? Siya po doon sa I think 2 King chapter 19 verse 19 to 21. Pinuntahan po niya si Elisha dahil sabi ng Lord, yun ang utos ng Lord, isinampay yung balabal doon sa shoulder. Ito pong si Elisha, he is working. Sabihin mo, working. Ang tinatawag ng Diyos ay hindi yung mga taong walang ginagawa, pahila-hilata, tulog. Nagtatrabaho. Yes, ang mga tinatawag ng Diyos sa Bible, yung mga may trabaho, hindi tamad. Bakit? Yung bang mga sina Peter, wala bang ginagawa yung mga yon? Bakit si David ba, nung tinawag, wala ba siyang ginagawa? Yung kanyang mga kapatid na kalaki-laking kalabaw, nandun lang sa bahay, nag-Mobile Legends, nagka-Clash of Clans, nagro-Roblox. Samantalang siya, nagpapastol ng kambing, ng mga tupa, at kung ano-ano pa. At nag-i-expect ng calling, ng break, pero hindi sila ang nabigyan. At kung sino yung masipag, siya. Maaari sa ginagawa mo, walang nakakakita sa iyo, hindi ka napupuri, nakikita ka ng Lord sa mga ginagawa mo ng walang nakakakitang iba. Hintayin mo lang ang panahon mo. Amen? Working siya. Yung iba naman hindi nakapasa sa board exam, magpo-full time na ako, Bishop. Nabasted lang, naiibig, Bishop, ako po'y maglilingkod na. Na-deny lang ang kanyang pagpunta sa ibang bansa, ako po'y magpapastor na talaga na. Hindi lamang natanggap sa trabaho. Anong palagay mo sa J1 Ministry? Tapo na ng mga frustrated? Wala kang trabaho. Alam niyo po mga kapatid, baka hindi ito ang lugar para sa iyo. Dahil ito'y lugar para sa tinawag at hinirang ng Diyos at handang tumupad sa pagkatawag ng Diyos sa kanilang buhay. Kung hindi ganon ang iyong nasa sa isip, baka hindi ito ang lugar para sa iyo. Baka tinatawag ka sa dating doon, dating dini, dating diyan. Kami naririto para tuparin kung ano yung calling ng Diyos para sa aming buhay. Yun ang totoo. At ang isa pang makikita ninyo, siya po ay wealthy. Mayaman siya, may pera siya. Kita ninyo, siya po ay umuwi, humingi ng basbas sa magulang at nagpaalam at nagpadispidida. Di ba? At ginatong na niya yung kanyang pang-araro at nilitsyon yung kanyang 12 pares na baka. Kita po ninyo yon? Gaano kalaki ang presyo na ibinayad ni Elisha doon sa calling ng Diyos para sa kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, napakalaki. Siguro kung sa panahong ito, may mga traktora yun. Traktora, ang pang-araro noon. Iniwanan ninyo ang lahat, iniwanan ninyo yun.
He is working, he is wealthy and willing. Para lang ano, kita nyo ha, ang yaman niya. Nag-serve siya, and he started doing menial jobs. Hindi preacher agad, hindi bishop agad o reverendo agad. Ano delikado yan? Yung na-promote agad, na ilagay agad sa isang magandang posisyon, nalaki ang ulo. Nagyayabang, akala'y daig na niya si bishop. Hindi pala ang naman ang napalayas. Alam nyo, kahit tayo magamit ng Panginoon na anointed and powerful, maraming bumulagta diyan dahil nagutom na siguro sila. Hindi ka pa rin nakakahigit doon sa iyong pinuno. Nag-flow lang sa iyo kung ano yung anointing na meron siya, nagaling sa Diyos. Ikaw na may gusto agad kumalas, makalas sa balutan at magbibishop na rin. Wala ka naman palang calling, yung palang nasa iyo'y kuleng. Kaya anong nangyayari sa iyong ministry? Sa halip na mamayagpag ka, ikaw yung napagpag. Tiga. Nakakalungkot. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag lalaki ang ulo pag ginagamit. Baka magsikip ang helmet of salvation at nailagay mo na lang sa siko. Come on, come on, come on. At eto na, noong si Elijah ay papunta na sa airport at flight na siya, ay dito ko na sa Gilgal. At ako'y pinatutuloy ng Lord sa Bethel. Eh anong sabi ni Sabi ni Elisha, naririnig ako ni Yahweh. Hanggat nabubuhay ka, hindi kita iiwanan. Pumunta sa Gilgal, pumunta sa Jordan. Itinataboy na siya ng kanyang senior pastor na umuwi na. Allah, narinig ako ni Lord. Alam niyo kung bakit hindi niya maiwan si Elijah? Wala na kasi siyang babalikan. Sunog na ang kanyang pang-araro, nakatay na ang baka. Hindi na siya pwedeng umatras. Hindi na siya pwedeng umayaw. All he has to do is to move forward. Mapapahiya ako sa kapitbahay ko. Mapapahiya ako sa mga kaibigan ko na sinabi ko pa naman, magseserve ako kay Lord. I have a calling coming from the Lord. Tapos uuwi akong luhaan. Sige, magpapatuloy na ako. Whatever will be, will be. At eto na. Noong naandun na sa airport, si Elias, sabihin mo kung ano ang gusto mo bago ako mag-flight. Gusto ko bang ibigay ninyo sa akin ang ikalawang bahagi ng inyong kapangyarihan? Ay nako, napakabigat na yung hinihingi mo. Pero, kapag nakita mo ako, na-rapture, mapapasa iyo kung ano yung desire ng puso mo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang kukurak. Tingnan mo, what you see is what you get. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating bishop, tingnan mo yun. Titigan mo yun. Isang araw, magiging ganon ka na rin. Sandali. Sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to respond to your heavenly calling without reservation. We have to respond to our calling immediately, to the heavenly calling immediately. Alam niyo po ba ang nangyari kay Jonah? Sinong nakakakilala kay Jonah? Kami pastor, pag kayo magbabayad na ng bahay, Jonah. Iba naman yun, June na yun. Tinawag siya ng Lord para mangaral saan? Sa mga taga Nineveh. Pero tinalikuran niya. Anong ginawa niya? Siya'y tinatawag sa silangan, pumunta siya sa kanluran, bumili siya ng ticket na pagastos. Alam niyo, pagka ikaw takbo kay Lord, nagagastosan ka. Nagbabayad ka ng ticket. Hindi ka pa makakarating. Anong nangyari? Nagkaroon ng maraming mga dilubyo, ng mga bagyo. Nabasa na ninyo ang kwentong yun, di ba? Hanggang sa siya po'y ayaw pa rin talaga. Makunat.
Itinapon na siya sa ilalim ng dagat para mamatay na siya. Pero hindi niya alam kung ano ang plano ng Diyos. Kapag pala tinawag ka ng Diyos, kahit anong takbo mo, mahuhuli ka pa rin ni Lord. Nilunok siya ng tulingan, ay ng balyay na palang dabuhala. Alam nyo, nung siya inaandoon na sa place na wala na siyang tatawagan, he is in a dark situation ng kanyang buhay. Kahit magsisigaw, walang wifi, walang internet, walang mga Starbucks, walang mga kaibigan, walang mga kung ano-ano. He is in the dark situation ng kanyang buhay. Sabi po sa Jonah chapter 2 verse 1, at si Jonah ay nagpray kay Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to seek God to fulfill your calling. Alam niyo po, isang dasal lang. Alam niyo, kapag inayos mo pala ang buhay mo, inayos mo yung setting ng iyong buhay, si Lord madaling tumugon pag ikaw ay tumawag siya. At sabi ng Jonah chapter 2 verse 10, at kinausap ni Yahweh ang isda at si Jonah ay iniluwa sa dalampasigan. Maaring ikaw maraming problema, katatalikod mo ng katatalikod, katatanggi mo ng katatanggi, katatakbo ng katatakbo. Nagkandalugi-lugi ang negosyo mo, nagkanggulo-gulo na ang iyong buhay, di mo alam kung anong nangyari, nagkabuhol-buhol na. Pero pag tumawag ka pala sa Panginoon, kakausapin niya ang mga problema, kakausapin niya ang mga circumstances. Hey! Iluwa mo yan! Tinawag ko yan! Kakausapin ng Diyos ang mga problema ninyo. Maaaring hindi kayo makapagpagamit dahil iniisip ninyo, paano ang aking utang? Paano yung pag-aaral ng aking mga anak? Paano yung hinuhulugan naming sasakyan? Paano yung hinuhulugan naming lupa? Kakausapin ng Diyos yan. Hallelujah! Naniniwala kayo? Tumugon ka lang. May kakausapin si Lord. Hallelujah! May kakausapin si Lord para tulungan ka. May kakausapin si Lord para suportahan ang iyong ministry. May kakausapin si Lord para ang iyong utang ay mabura. May kakausapin ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, may kinausap na si Lord. How to fulfill our heavenly calling? Pangalawa po ay do not be distracted by the things of this world. Sabihin mo sa iyong katabi, never allow yourself to be distracted of the things of this world. Bakit po? Kasi pag tayo po ay distracted, hindi ho tayo makapokus. Pag hindi ka nakakapokus, wala kang ibang gagawin kundi hocus-pocus. Ano gayong hocus-pocus? Nonsense activities. Alam niyo po si Paul, naghihinga ng kanyang saloobin sa isang kanyang disciple na ang pangalan ay si Timothy. Doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, anong sabi niya? Iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na makasanlibutan. At si Crescente naman ay pumunta na sa Galacia. Gala ng Galacia. At si Tito naman, ewan ko na kung ano nangyari, nag-alaga na yata ng aso. Napunta sa Dalmatia. Sino po si Dimas? Si Dimas ay dating on fire sa Panginoon. Kung saan pumunta, kung saan humayo, umakyat sa bundok. Talagang si Dimas, talagang sama sa lahat ng gawain. Grabe ang kanyang apoy. Kaya lamang ang naging problema, dahil po sa mga worldly things, siya po ay na-distract at iniwanan niya yung pagkatawag ng Diyos sa kanyang buhay. Tanungin mo ngayong katabi, Dimas ka ba? Maraming mga born again, ang idol nila sa pananampalataya ay si Dimas. Kaya hindi nakakapagpatuloy. Sila'y ginagaya na sila si Dimas. Di masyadong nagpe-pray. Di masyadong nagdi-devotion. Di masyadong active sa gawain. Di
masyadong Christian. Hap-hap. Tanungin mo yung katabi, Dimas ka ba? Di masyadong nananampalataya. Di masyadong mahal si Lord. Kapag ganyan ka, nako, napakadali mong mawala sa linya ng takbuhin ng pagkatawag sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, ang pinakamatibay na panghawakan natin na sign para tayo makapagpatuloy to move forward even things get hard is to hold on what God said personally in our lives. Noong unang-una ko pong na-receive ang pagkatawag ng Diyos sa aking buhay, ako po ay 16 years old. Ako po ay nagdi-devotion. Actually, ang aking pangarap, ako ay isang maging mahusay na pintor. Idol ko nga ho si Fernando Amulsolo at saka si Leonardo da Vinci. Kaya lamang po, nung ako ay 16 years old, parang naiba ang hihip ng hangin sa aking buhay. Nung ako po'y nahilig sa magbabasa ng Biblia, kasi nung hindi pa ako naboborn again, nung nakatira pa ako diyan sa Batangas High, ang paborito kong basahin yung mga Abante Talibata Bulitiktik Barako Toro Bulgar Everyone Tonight. Alam niyo yon? Abante Talibata Bulitiktik Barako Toro Bulgar Everyone Tonight. Hop, yaman ni popcorn. Ay. Yun ang gusto-gustong basahin. Liwayway, aliwan, buwakasan. Nung ako ay maborn again, Exodus, Genesis, Leviticus, Malachi, Malakay, Jaime, Santiago pala yun. Yun ang aking binabasa. At ang Panginoon ay may pangungusap sa akin at ako'y, nung mabasa ko yun, ako'y iyak ng iyak. Yung Jeremiah 45 verse 5, sabi ho doon ng Panginoon, personal na pang nagsalita ang Panginoon sa akin. Huwag mo nang nasaing makamtan ang mga dakilang bagay sa libutan, lahat na may patadalang ko ng kasamaan. Pero ingatan ko ang buhay mo sa kamang pumunta. Sabi ng Lord. Sabi ko, Lord, lahat po ng aking mga pangarap sa buhay, ginigib up ko na. Let your will be done. Pero nagtapos pa rin ho ako ng college, drafting engineering. Nag-work pa din po ako pagkatapos mag-graduate. Pero ang napansin ko po, kahit po ako'y sumusweldo, kahit po ako'y kumikita ng pera, hindi ako masaya. Para ho merong kulang sa akin. Lord, ano ba ang plano mo talaga sa aking buhay? Pag naman ako nakakasalubong ni Bishop lagi diyan sa kumintang, Cleo, may sinabi na ba ang Lord? Pag tinawag ka ni Lord, tumugon ka na agad. Noong ako ay magna-19, ako ho ay nag-full time. At ako ho ay naging assistant pastor noon doon sa Tanawan Taga-Walis, taga-Pamalingke, taga-Tugtog, lahat mga ganun. Taga-Hayo, ayun. At nung yun ay ginagawa ko na, parang ang saya-saya ng aking buhay. After 6 months, sabi ni Bishop, Cleo, dadaling kita sa Dagupan. Ako ay biglang kinabahan, Lord, ano gagawin ko doon? Hindi ko pa alam, wala po alam. Ako ay, napakaganda, na sa bawat ginagawa natin, may salita tayo ng Diyos na pinanghahawakan sa buhay. Dahil pag dumaan tayo doon sa mga bako-bakong landas, hindi naman lahat ay laging patag ang ating dadaanan. May bako-bako, hindi pa naaayos ng DPWH. Ngayon, ako'y naadol ako sa, sa student center. Ako'y lumuhod, Panginoon, di ko pa alam ang gagawin ko. Ako'y iyak ng iyak. Pagbukas ko ng Bible, Revelation 3:7-8, sabi, alam kong kakaunti ang iyong kakayahan. Alam kong ikaw ay mahina. Pero ikaw ay naging tapat ka sa maliit na bagay, kaya ikaw ay nagbubukas ako sa iyo ng pintuan. Tandaan mo, wala makapagsasara ng binuksan ko sa iyo.
At padudulugin ko yung mga pangkat ni Satanas na nagkukunwaring Hudyo, pero ang totoo hindi naman sila talaga totoong Kristiyano. Pinanghawakan ko po yung. Pero alam ninyo po, nung ako ay dumating doon, ay hindi ho gayong kadali. Parang wala kang naniniwala sa akin yata. Ang nangaral akong ganyan, Lunes, Martes hanggang Sabado, Linggo, preach. Ang naatid lang, 10, 15. Pag naka 25, revival na ho yun. At ako ho ay na-distract. Na-distract ako. Bakit? Yung aking mga kaklase, nag-aabroda na. Nagkakabahay na, nagkakasasakyan na. Ang gapula, ang gapo. Wala. Sabi ko, Lord, mukhang hindi mo yata ako tinawag dito. Ako'y, gusto ko nang mag-give up. I almost give up during that time. Noong mga panahong yun, matindi ang shaking. Pero ang naging akin hong sandalan ay ang salita ng Diyos. Sabi ko, ako'y magpapaalam na kay Bishop, sasabihin ko'y magpadala na sa ibang pastor. Sabi ko, Lord, ako'y abroad na lang kasi ang aking inay, ako'y gustong kuhanin doon sa Italia. Sabi ko, Lord, ako'y yan lang, magsusuporta na lang kung sino magiging pastor din eh. At ako'y, plant kamote na lang ang gagawin, plant kamote. At ako iyak ng iyak, biglang pagbukas ko ho ng Bible, nabasa ko ho yung Genesis 26, 1, 2, 3. Katulad daw na nangyari kay Abraham, ay may nangyari ding famine din in the land. At sinabi ng Panginoon doon kay Isaac na huwag kang pupunta sa Egypt, dito ka, huwag kang aalis. At ako'y nahibas-basan. Tuloy uli. Eto na naman. Hindi talaga lumalago ang gawain ng Panginoon. Pray ako ng pray. Lord, palagayin mo naman kami. Give me more pastor, give me more leader. Parang ako'y gusto ko nang mag-give up uli at magpaalam na uli. Nabalik yung gayon. Talaga nadidistract ako sa calling. Nagpray uli ako, nagpapasting ako nung isang Saturday. Nabasa ko naman yung Book of Ruth. Hindi yung asawa ni Sir Pastor Paco. Iba yun. Pastora Ruth yun. Yung Book of Ruth, binasa ko lahat yun. At alam niyo, ang sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang pupunta sa ibang bukid. Baka mapahamak ka pag pumunta ka pa sa ibang bukid. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang JW1 Church, ang bukid na pinagdalahan sa iyo ng Diyos. Manatili ka dito, magha-harvest ka hanggang sa dulo. Amen. At doon ako tinuruan ng Diyos na lumuhod, mag-pray. Pray ako ng pray, hallelujah, Lord. Give me Pangasinan, or I die. Parang yung turo ni Reb Gio. Gayon. Hindi yan makakawasakit ang marawepet. Mga ganun mga dasal. Pagka attend ako ng yung leadership, lagi namang si Bishop ay magtatawag. Nasa na mga taga-Dagupan? Ilang kayo dyan? Parang dinideliverance eh. Ako hindi makapagpakita lagi kay Bishop. Wala ho akong maisama. Pag tinatawag ko yung mga Rosario, mga Cavite, ang dami nila. Sabi ko, Lord, tinawag ko talaga ako. Alam mo ginagawa ko noon? Pagkakatapos ng isang session, ladder break, doon sa Kumintang, pumapasok ako doon sa doon sa room, yung may dasalan doon eh. Hindi ako nagbubutil-butil. Basta yung may room doon na dinadasalan. Ewan ko, sabi ko, Lord, palaguin mo din naman kami. Gawin mo din naman kaming ganon. Alam niyo po mga kapatid, nabakos ako sa Bible, the least will become great. Though your beginning was small, but your latter days will be very great. Isaiah 60 verse 22, maliit ka man ngayon, pero darating araw lalaki kayo. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pray ako ng praying. Nabigyan ako ng mga pastor, walang dumadating. Pero ako'y nagpapasalamat, hindi agad pinadating ng Lord.
Dahil kung dumating sa akin o mga panahong yaw, natiso din laang yung mga yaw na tagkang lalagas. Dahil wala pa sa akin ang Christ-likeness. Hinuhulma pa ako ng time na yon at wala pa akong kaalam-alam sa buhay. Wala pa akong maipapayo. Pero sabi ng Lord, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Alam niyo po, nagkaroon ng revival sa simbahan, ng prayer, kumilos ang Espiritu ng Diyos, dumami ang mga leaders. Nakapagsama na ako dito ng 2 bus na may laman sa leadership. Nung pumunta kami dito, 2 bus kami, yung isa nauna na, yung isa na iwanan pa dito. Now, what is the point? Kung ngayon, nadidiscourage ka sa bilang na meron kayo sa church ninyo, I am telling you, the least will become great, saith the Lord. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. I, the Lord, will make it grow. Papalaguin niya ni Lord. Inaayos lang ng Panginoon ang karakter mo, ang buhay mo para hindi ka magmayabang. Alam niyo po, sa awa ng Diyos at biyaya ng Diyos, hindi naman sa pagmamayabang. Ngayon ho, meron na akong 60 pastors under me. Meron ho kaming 30 churches. Kahit i-research ninyo sa dyan, ano yan? Lalabas doon. Awa lang ho ng Diyos yun sa akin. Awang-awa ang Diyos sa akin. Dati na pagka nagtatawag si Bishop sa mga yung welcoming na ganyan, nasa ang tangupan. Ay, kapoy. Alam niyo yung kapoy? Mahina. Diyos ko, ako pala po'y mahina. Pero alam niyo, hindi ako natitisod. I took it as a challenge. Hindi ako nagtisod. Bakit? Sinunog ko na ang pang-araro at baka wala na akong babalikan. Wala na akong choice kundi magpatuloy. Sasabihin ng magulang ko, kapatid ko, ikaw, tinatanggihan mo yung offer namin sa iyo. Ngayon, babalik-balik ka. I have no choice but to move forward. Ang biyaya ng Diyos, J1 Pangasinan, is now grow wider, bigger, and stronger. At kami po ay tumatayo ang aming mga pastor at simbahan na hindi namin ipinapapasaan kay Bishop. We are operating by the help of God. Dahil ang plano ko po sa buhay, ang goal ko sa buhay ay makatulong ako sa pasanin ni Bishop. Hindi ako nagpaparami ako ng pastor tapos lahat ipapapasaan ko kay Bishop. Hindi ako nakatulong. Nakabigat. Ang mga tinawag ng Diyos, tumutulong sa pagbubuhat. Hindi nagpapabigat. Sabihin mo sa iyong katabi, focus on eternal reward. Isa pa, focus on eternal reward. Noong araw, noong mga 80s, 90s, yung mga kababaihan noon, ganito ang kanilang jingle song. Kung ako'y mag-aasawa, ayaw ko ng pastor. May bahay, hindi sa kanya, may kotse, pahiram sa kanya. Laging walang pera, kaya ang biyenan galit sa kanya. Kaya kung ako'y mag-aasawa, ayaw ko ng pastor. Sabihin mo sa iyong katabi, noon yan! Nabago na ang jingle song ngayon. Ganito na. Kung ako'y mag-aasawa, ang gusto ko'y pastor. May bahay, bigay sa kanya. May kotse, tanim sa kanya. Laging maraming pera. Kaya ang biyenan, bilib sa kanya. Kaya kung ako'y mag-aasawa, ang gusto ko'y come on! Yung mga ang gusto'y mapangasawa dito ay pastor, you must understand the calling of the pastor. Kung hindi mo naiintindihan kung ano ang tawag ng isang pastor, huwag ka nang mangarap. Bakit? Dahil walang overnight.
Sa success, lahat dadaanan natin yung dinaanan ni Bishop, except daw yung makulong at malason, sabi ni Bishop. Pero lahat yon, yung dinaanan ni Christ, dadaanan mo yon. Amen? But I am telling you, no turn back. Huwag kang tatalikod. Just get back up and move forward because God has prepared greater things. What God has prepared to your future is more greater than you left behind. Amen? Great rewards are waiting for you at the finish line. Kaya sabi ni Paul, nagpapatuloy ako sa takbuing nasa aking harapan upang tukdin ang pagkatawag ng Diyos sa aking buhay. Ang buhay na hahantong sa langit. Kapatid, magpatuloy ka lang. Ang buhay na pupuntahan niyan ay langit. Ngayon, mga kapatid, ito ang dapat nating maintindihan. Focus on eternal reward. Yung mga material things, yung mga lupa, bahay, ano lang yon? Kumbaga, previous lang yon. Our great reward is the presence of God, Jesus. Ang sabi po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ang aming paningin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita dahil yung mga bagay na nakikita ay panandalian lamang pero walang hanggan yung mga bagay na hindi nakikita. Huwag kang tumingin doon sa mga meron ng iba na wala ka. Ang tingnan mo, merong dakilang bagay na inihanda din ang Diyos para sa iyo. Maghintay ka lang. Alam nyo, minsan kinausap ng Lord si Aaron sa Numbers 18:20. Kayo ay walang kaparte, kayo ay walang mana. Aba, lahat ng mga alipin ni Israel may mana bakit daw sila ay wala? Parang unfair yata. Lord, ba't sila may mga lupa? Ba't sila mga bahay? Kami wala. Anong sabi ng Lord? Ako ang inyong mana. Kapatid, pag sumunod ka sa tawag ng Diyos, ang tatanggapin mo hindi material na bagay, kundi may-ari ng lahat ng bagay. Come on. Come on. Kaya nga sabi ni Paul sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 7 to 8, dahil kay Kristo yung mga bagay na pinapahalagahan ko, ginawa ko ng walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuring kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga yung pagkilala kay Kristo. Kaya daw po lahat ng bagay, itinuring niyang walang kwenta at basura, makamtan lang niya si Christ. Our reward is the presence of God. Kahit nasa iyo ang lahat ng material na bagay, pero wala sa iyo ang presensya ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, empty ka, empty ang buhay mo. Ikaw ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Makamtan mo man ang yaman ng buong daigdig, pero wala sa iyo si Jesus, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Amen? And last, ito na, matatapos na po ako. Give high value to your calling. Kung alam mo na tinawag ka ng Diyos sa ereyang yan, sa bagay na iyan, pahalagahan mo yan. Bakit? Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Parang yung kaluluwa na nadaanan ng deliverance. Hindi lahat. Hindi lahat Kaya sabihin mo, wag mong langlangin. Ako'y pastor lang sa isang maliit na baryo. Ako'y ano lang. Sabihin mo sa iyong katabi, wag mong langlangin. Do not make your calling in vain. We have to fulfill our calling. What you value, you prioritize. Marami kayong mga pupuntahan sana, marami kayong mga trabaho, mga appointment, pero inuna ninyo ito, pinrioritize ninyo ito, dahil alam ninyo, mahalaga ito. Ito ay sangkap para sa katuparan ng tawag ng Diyos para sa inyong buhay. Ang sabi po ng aklat ng Hebrew chapter 12 verse 16, ingatan ninyo na huwag makiapit ang sino man sa inyo kagaya ni Esau na naging mapaghawalang halaga sa mga bagay na espiritual. Biro ninyo ay pinagpalit yung kanyang pagkapanganay doon sa isang tasa ng gulay. Ang sabi po ng Genesis chapter 25 verse 29-34, just read for yourself. Nung siya po ay nagutom, alam niyo nangyari na amoy niya yung patane na bulang lang na niluluto ni Jacob, ay kasarap niyan, pahingi naman. Ano sabi ni Jacob? Ikay manumpa muna.
na yung pagkapanganay mo, ibibigay mo sa akin. Anong sabi ni Anong sabi ni Esau? Ay, aanhin ko pang pagkapanganay kung ay magugutom lamang. Parang gano'n, aanhin ko pa yung pagka-born again. Kung ano ay mawawala ng scholarship o sponsorship. Parang gano'n. Tinetest ka ni Lord kung alin ang mas valuable sa iyo. Ha? Yung pag-aanak sa binyag o yung pagtayo mo sa linggo. Yung iba, Pastor, ako'y mag-aanak sa binyag, ako'y hindi mo na-attend sa church. Alin ang mas valuable sa iyo, pag-aanak sa kasal o yung gagawain mo sa ministry ng Panginoon? Daming ganyan mga born again. Sabihin mo sa iyong katabi, parang ikaw yata yung pinapatamaan doon. Katagal-tagal lang naka-schedule, biglang mawawala at nandun sa piyestahan, sa birthdayhan, sa dasalan, 40. Ano yan? Sabihin mo sa iyong katabi, value your calling. What you value, you prioritize. What you value, you give your best to. Itodo mo na, naglingkod ka rin lang si Lord, gandahan mo na, galingan mo na, paghusayan mo na. Bakit? Kasi ang pinaglilingkuran mo ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Minsan, ito, give me 5 minutes. Si Peter ay nagtanong kay Jesus sa aklat ng Mark chapter 10 verse 28 hanggang 30. Sabi niya, Lord, tingnan ninyo, iniwanan namin ang lahat. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, ng kanyang kapatid, ng kanyang ina, anak, lupain, para kanino? Para sa akin at sa mabuting balita ay ano daw? You will receive 100-fold. Kailan? Now, in this time. And eternal life in the days to come. I am telling you, lahat ng magpupulfill sa calling ng Diyos at mag-move forward, dito sa lupa, may inihanda ang Diyos. At sa kabilang buhay, may inihanda rin ang Diyos. Dobleng reward ang tatanggapin mo sa Panginoon. Kanino kaya yon? Sabihin mo sa iyong katabi, ako yon. Are you ready to receive a double reward coming from God? Come on, maaaring ikaw, noong 2005 na discouraged, gusto mo nang imayaw, ginawa mo na ang lahat pero walang nangyari. Get back up, rise up, takbo ulit. This year, 2026, you will grow. Sino bang naniniwala dito? You will go beyond doon sa boundary na nasa iyong harapan. Sabihin mo sa iyong katabi, ngayong 2026, lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos. Makakatayo ka, makakatindig ka. You will go the extra mile in the ministry. You will go the extra mile in your business. You will go the extra mile in your ministry. You will go the extra mile in your studies, in your job. You will go the extra mile in serving the Lord. How many of you believe that those things will happen sa kanyang buhay, sa kanyang mga anak, sa kanyang church? Come on, get back up. Stir up your faith. Ask the Lord for His mercy na Panginoon, wala na akong babalikan. Wala na akong ibang mapupuntahan. Ikaw na lamang. Kaya kahit mahirap, kahit may persecution, magpapatuloy ako sa takbuhin ng aking mensahe. Come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Come on, stir up your faith. Kung nandito ka na nanlulupaypay, nawawala na ng pag-asa sa buhay, nang hihina. Kapatid, ito ang oras na ikay nire-recharge ng Panginoon sa loob ng 3 araw. Kapatid, kahit kayo po, nakatindig kayo dyan, pwede kayong daanan ng ating Panginoon. Kahit po kayo hindi pumunta dito sa unahan, kapag ang iyong puso ay nakasentro sa Panginoon, as you open your mouth and begin to praise Him, the electric power of the living God will come upon you. Papalakasin ka ulit ng Diyos. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah! Come on, open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth wide, and the Lord will fill you.
Pupuspusin ka ng Panginoon, higit pa sa dating kapuspusan na dumating sa iyong buhay. Come on, get higher, get higher, get higher, get higher. Tongues, tongues, tongues. Sige, sige, huwag mong hayaan na nakatigo ang iyong bibig. Uminom ka, just drink from the rivers of God. Just drink from the presence of the Lord. Halabasin ka, mga. Tongues, tongues. Sige, 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 magwala ka, magwala ka. Come on, begin to shout, begin to pray, begin to speak in tongues. Stir up your faith. At kaluluwa habang mahina, paglikuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang mahinga, paglikuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang mahinga, paglikuran at papurihan ka. Ikaw, Diyos, na higit sa lahat. Ayaw mo nang tumalikod, ayaw mo nang maghina, ayaw mo nang malabas. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang mahininga, paglikuran at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Ikaw, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang mahininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang mahininga, paglingkuran at papurihan ka. Mararanasan mo ang breakthrough sa iyong simbahan. Is coming to you. Your church will enter into a new Ibigin season. ka, O Diyos, God is telling you right now, buong you puso are not only a at pastor. lakas, You will train more buong pastors. isip at kaluluwa habang Pinalalakas ng Diyos ang iyong backbone. Binibigyan ka ng paglingkuran dagdagan. Maraming at pagkakataon. Gusto mo papurihan ka. pumayag, gawin ang hihina. Dahil sa mga resulta Ibigin ka, na nakikita mo O Diyos, sa iyong mga ginagawa. na Pero sa oras higit na ito, sa sabi ng lahat, Panginoon, ito ang oras, ito ang panahon na ako ikikilos sa iyong buong ministry. puso at lakas, Yes. buong isip at Huwag kang kaluluwa mag-alala, ipumabay ko habang ang lahat ng iyong mga pangangailangan. paglingkuran at papurihan ka. Ibigay mo sa iyo Ibigin ka, ang lahat ng bagay na kailangan mo sa iyong pagsiserve. higit sa Yes, Lord. ibigin ka, O Diyos, Bring this man to the next buong level. puso at lakas, buong isip at kaluluwa Grabe, ang gagawin ng habang Panginoon sa iyong ministry. mahinga, There will be paglingkuran a great revival. at Magugulat ka. papurihan ka. Mararanasan ninyo sa inyong church ang hindi ninyo dati pa nararanasan. Ipaparanas sa inyo ng Panginoon. Hallelujah!
Lord, i-bless mo ang kapatid kong ito in Jesus' name. Urabashikadabahande. Lord, salamat po. Dahil sa dami ng tao, isa kami sa iyong tinawag. We will value this calling. We will never allow ourselves to be distracted of the things of this world. And we will only focus on the eternal reward. Thank you so much, oh God. Bless each every one of us. In Jesus' name, amen.